Isa na yata ang triangular holes o dots ang kadalasang makikita nating palatandaan na nakaukit sa isang bato o lugar na may history ng pagbabaon ng mga Japanese Imperial Army noon. Maraming nagtatanong o naguguluhan kung ano nga ba talaga ang ibig sabihin at kahulugan ng markang ito. Sa panibagong topic na ito, pag-uusapan natin ang 3 lugar na nakuhanan ng quick deposit o giveaways na may kinalaman sa nasabing palatandaan. Pero bago natin simulan ang talakayan na ito, nais ko lang batiin ang magandang buhay ang lahat ng aking mga followers. Taos puso po akong nagpapasalamat sa inyong lahat. Sana patuloy pa tayong bigyan ng maayos at malusog na pangangatawan ng ating puong may kapal para maipagpatuloy ko pa ang aking hangarin na makapagbigay ng kaalaman pagdating sa ganitong larangan. Alam kong iilan sa inyo ay familiar na sa mga videos na ipapakita ko ngayon. Ginawa kong topic ang naturang mga videos at pinagsama ko ito, sa kadahilanang nais kong ang mga ito ay mapag-aralan, at malaman natin kung ano ang pagkakahalintulad ng 3 lugar na parihas na nakuhanan ng deposito na may kinalaman sa markang triangular holes. Tatalakayin din natin kung ano ba ang mga batayan para masabi natin na ang isang palatandaan na may kinalaman sa markang triangular holes ay naglalaman ng deposito o ang deposito ay nasa ilalim mismo ng pinag-ukitan ng naturang palatandaan. Simulan natin sa video na ito. Ngayon makikita natin ang isang malaki at hindi kaaya-ayang bato, ngunit ayon sa source ng video na ito, ang naturang bato na ito ay nakuhanan ng 4 na pirasong gold bars, at ayon rin sa kanya ang nakakuha ng nasabing mga mahahalagang bagay ay isang dayuhang Amerikano. Kung papansinin ng isang ordinaryong mata, wala namang kakaiba sa naturang bato maliban sa malaki ito, at merong hindi kaaya-ayang hitsura. Ito ay nababalot pa ng pinagsamang mga malalaki at maliit na butas. Makikita rin natin ang isang butas na nasa itaas na bahagi ng naturang bato na ayon sa source ng video na ito, ang naturang butas ang siyang pinaglagyan ng 4 na piraso na gold bars. Maliban sa butas na siyang ginawang container ng mga mahahalagang bagay, mapapansin rin natin ang 3 triangular dots na nasa kanang bahagi ng nasabing bato. Masasabi natin na hindi pangkaraniwan ang naturang mga dots at ito ay lehitimong palatandaan na ginamit ng mga sundalong Hapones noon, dahil ang mga naturang dots ay meron itong parihas na laki. Maliban sa triangular dots, makikita rin natin ang isa pang mas maliit na dots na nasa kaliwang bahagi naman ng markang triangular hole. Mapapansin rin natin na ang maliit na dots na ito ay malapit sa butas na siyang pinaglagyan ng nakatagong deposito. Pagdating naman sa kahulugan ng triangular dots o holes, sa hindi pa nakakaalam, ito ay nangangahulugan ng object. Ibig sabihin, pag nakita mo ang palatandaan na ito ay nangangahulugan na ang deposito na hinahanap mo ay maaring nasa loob lang ng batong pinag-ukitan ng naturang marka, o maaring ang nakatagong deposito ay ibinaon mismo sa ilalim ng naturang bato na siyang pinag-ukitan ng naturang palatandaan. Ngayon ang tanong, ano naman ang halaga ng mas maliit na hole na nasa kaliwang bahagi ng markang triangular holes? Ang mas maliit na holes na nasa kaliwang bahagi ng triangular dots, ito naman ay sumisimbolo sa deposito at direction kung saang bahagi ng bato inilagay ang naturang mga mahahalagang bagay. Maliban sa markang nakaukit na triangular dots sa naturang bato, ito rin ay pinapahalagahan pa ng 3 karagdagang marka na nasa malapit lang ng batong ito na nakuhanan ng deposito. Ang mga karagdagang marka na ito ay binubuo ng 2 paa na parihong kanan. Ang isang kanang paang marka ay direktang nagtuturo mismo sa batong nakuhanan ng nakatagong deposito. Samantalang ang isa pang karagdagang kanan na paang marka ay meron itong kasamang ukit na 3 holes at nakaayos ito ng straight o line at direkta naman itong nagtuturo sa isang karagdagang marka. Ang markang ito ay kahalintulad ng slash o line na direktang nagtuturo din sa batong may nakaukit na triangular holes na siyang pinaglagyan ng mga mahahalagang bagay sa naturang lugar. Sa ikalawang videos na ipapakita ko, alam kong marami sa inyo ang popular sa video na ito, dahil isa ito sa mga video na nag-viral pagdating sa larangan na ito, at ang naturang video ay nanggaling sa isa sa pinakakakilalang tao pagdating sa larangan ng treasure hunting. Sa hangarin na kailangan natin itong ipakita bilang isa sa mga halimbawa, upang mapag-aralan at makuhanan ng paghahalintulad sa iba pang videos na nakuhanan rin ng deposito na may kinalaman sa markang triangular holes. Ngayon makikita rin natin ang isa na namang hiwalay na lugar na nakuhanan ng deposito, at tulad nung naunang halimbawa ito rin ay may kinalaman sa markang triangular holes.
Sa lugar na ito ay mapapansin natin ang isang malaking bato na tulad nung naunaang bato na ito. Kung titigan mo ay pangkaraniwan lang. Maliban sa pangit nitong hugis, ito pa ay nababalot ng maliliit at malaking butas. Ngunit sa mata ng isang dalubhasang treasure hunter, ang naturang bato ay merong ukit sa katawan nito na masasabi nating hindi pangkaraniwan at isang lehitimong palatandaan na ginamit ng mga Japanese Imperial Army noon, at ang ukit na ito ay ang malalaking 3 holes na nakaayos ng hugis triangle. Hindi man ito kasing bilog at linas ng pagkakaukit tulad ng 3 holes nung naunang halimbawa, ngunit mapapansin naman natin na ang mga naturang holes ay inayos ng tatsulok at halos magkakasing laki lang ito. Ngayon makikita rin natin ang isang malaking butas na nasa likurang bahagi lang ng naturang palatandaan. Ang butas na ito ay dating may takip na hugis triangle, at nung inalis ang nasabing takip, doon na nakita ang mga mahahalagang bagay na napaloob sa naturang butas. Maliban sa batong may nakaukit na triangular holes sa lugar na ito, makikita rin natin ang mga karagdagang palatandaan na nasa paligid lang ng batong nakuhanan ng deposito, at ang mga palatandaan na ito ay direktang nagtuturo sa batong pinaglagyan ng mahahalagang bagay. Ang mga palatandaan na ito ay binubuo ng inverted lines, double holes, at kanji word na ichi na ibig sabihin ay 1, at meron itong kasamang markang dot sa tabi nito na nangangahulugan naman sa nakatagong deposito. Sa ikatlo at huling halimbawa na nakuhanan ng quick deposit o giveaways na may kinalaman sa markang triangular holes. Ito na yata ang pinaka-latest na success ng treasure retrieval sa kasalukuyan, at ito ay nangyari sa bahaging Luzon. Ayon pa sa source ng retrieval na ito, nahukay nila ang naturang mga mahahalagang bagay sa lalim na 6 feet o 2 meters, at ito ay nasa ilalim mismo ng batong may nakaukit na markang triangular holes katabi ng lumang puno ng baliti. Hindi tulad nung naunang mga halimbawa na ang mga naturang deposito ay nasa loob mismo ng batong may nakaukit na triangular holes. Dahil sa ikatlong halimbawa gamit ang markang triangular holes, ay kailangan nilang maghukay ng 2 meters sa ilalim ng naturang palatandaan para matagumpay nilang ma-retrieve ang mga mahahalagang bagay, na ayon pa sa kanila ang mga bagay na ito ay napaloob sa isang bato na hindi naman kalakihan. Ngunit ang bato na ito ay may pagkahalin tulad sa hugis kwadrado. At nung binasag nila ito ay naglalaman ng 24 na pirasong red Burmase ruby. Maliban sa Burmase ruby meron pa silang nahukay na mga iba't iba pang uri ng precious gemstones, nakahalin tulad sa anyo ng isang green jade. Maliban sa Old Baliti Tree na ginawang treasure landmark sa naturang lugar na may katabing bato na may ukit na triangular holes. Sa di kalayuan ng nasabing mga palatandaan ay meron pang karagdagang marka na nakaukit pa rin sa isang bato, at ang palatandaan na ito ay isang kanji word na Ju na ibig sabihin ay 10, na maaring sa distansyang 10 meters mula sa batong pinag-ukitan ng markang Ju, mahahanap mo ang tamang lugar na siyang pinagbaunan ng nakatagong deposito, at ang lugar na ito ay ang batong nasa tabi ng Old Baliti Tree na may nakaukit ng triangular holes na nangangahulugan naman ng object. Gamit ang 3 halimbawa at magkahiwalay na lugar na pariho na nakuhanan ng deposito gamit ang markang triangular holes, ano ba ang aral na makukuha natin dito? Ano ba ang pagkakahalintulad ng mga ito sa bawat isa? Ang aral na makukuha natin sa talakayan na ito, gamit ang 3 halimbawa na natalakay, ang triangular na palatandaan ay isang lehitimong palatandaan na ginamit ng mga Japanese Imperial Army noon sa kanilang ibinaon na mahahalagang bagay sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Pagdating naman sa pagkakahalintulad nito, pareho silang naglalaman ng quick deposit o giveaways. Na ibig sabihin ang triangular holes na marka na nakaukit sa isang malaking bato ay ginamit ng mga JIA bilang palatandaan sa depositong naglalaman ng giveaways. Maaring ang mga depositong ito ay nasa loob lang mismo ng batong may nakaukit na triangular holes, o maari ring ang deposito ay nasa ilalim mismo ng batong pinag-ukitan ng naturang palatandaan, ngunit pag ito ay hinukay mo ay mababaw lang. Ngayon malalaman natin na ang batong may nakaukit na markang triangular holes ay naglalaman ng deposito sa loob, o sa ilalim nito, pag ito ay merong mga karagdagang marka sa paligid nito, na direktang nagtuturo o nagbibigay halaga sa lugar na kinalalagyan ng batong may nakaukit na triangular holes. Pag ang isang markang triangular holes ay nakaukit sa isang bato na di naman kalakihan, at walang ibang marka sa paligid nito na nagbibigay halaga sa naturang palatandaan,
Nangangahulugan lamang ito na ang markang triangular holes ay nangangahulugan sa direksyon na south, o maari ring nangangahulugan ito sa puno o bato na nakaayos ng triangle malapit sa naturang palatandaan. Ngayon kung ikaw ang aking tatanungin, nagkataon lang ba ang pagkakahalin tulad ng tatlong halimbawa na parihong nakuhanan ng giveaways, o talagang ang setup ng triangular holes ay idinisenyo ng mga Japanese Imperial Army para sa mga depositong tinatawag na quick deposit o mas kilala sa tawag na giveaways? Paki-comment mo lang sa ibaba ng video na ito ang opinyon mo at pag-uusapan natin yan. Maraming salamat mga kapatid ko sa larangan.